aso. So ilang beses nga ba? Kapag yung alaga yung aso, nasa loob naman ng bahay, kahit once a week, pwede naman. So, depende pa rin yan, guys, sa panahon, depende sa season. At depende rin sa sipag ninyo, guys. Paulam ko sa kanila, ayan. So, ito yung Smart Heart sa mga nagtatanong sa akin. Ito, guys, kapag urgent, ganon. Kapag kailangan ko ng dog food na ubusan ako ng pang-ulam, dumediretso na agad ako sa market pa. Hello everyone! Hello mga kapango! It's another day, it's another vlog. So ngayong araw nga guys, bibili tayo ng dog food. I-share ko sa inyo kung ano nga ba yung pinapakain ko sa kanila, pinapaulam ko, na I'm sure magugustuhan din ng mga alaga yung pango. Pero bago tayo pumunta sa bibilhan ko, kailangan ko muna paliguan itong mga alaga kong aso kasi schedule ni Champy ngayon at saka ni Mami Rabia. So ito nga pala si Champy, magti 3 years old na rin. Ito talaga yung first anak yata ng aking alagang si Rabia. So lahat ng nakikita niyong aso rito, anak na po talaga lahat yan ni Mami Rabia. At ito yung aso ko na talaga na matapos maligo, kailangan talaga hihimasin mo yung tiyan niya. So ito guys, sobrang amo nito. At saka gustong gusto niya magpapahimas ng tiyan, yung napapansin ko sa aso kong ito na si Champy. At ito naman guys, ang aso ko na si Mami Rabia. And to be honest guys, pangalawang aso ko na to. Before kasi yung mga alaga ko ay Aspin. Tapos unang binili kong tuta ay si Chubby. Kaso si Chubby ay namatay. Kasi nga nung nanganak siya, kasi hindi pa ako ganun kagaling sa pagpapaanak, yun nga sa hindi inaasahan, talagang bumagsak yung kanyang calcium. Kaya talagang inaral ko kung ano nga ba yung mga dapat gawin kapag bagong panganak. Kailangan talaga painumin ng Enmilac at saka ng Nutrical. Yun yung kinamatay ng aking alaga na si Chubby. At ito nga kay Rabia, in-apply ko naman lahat ng nalalaman ko, lahat ng ni-research ko. At kaya naman nagkaroon na ako halos 10 aso. Yung iba na parehom ko, pero ito si Rabia, 2 months old pa lang to sa akin, pati si Reker. Pero hindi sila nagkaanak ni Reker. At ito nga si Rabia, sobrang lambing din nito. At saka itong asong to, sobrang talino nito kasi sa lahat ng mga aso ko, ito lang yung labas-pasok sa bahay dati. Kaso kailangan ko siyang ikulong kasi nga marami ng aspin sa labas na talagang dinadamba siya. Na for safety, kailangan talaga i-keep safe ko siya rito sa loob ng bahay at saka sa kulungan. Alam nyo kasi guys, sa mga hindi nakakaalam, namatay kasi yung isang aso namin na si Ashcot. Ang nangyari kasi noon, hindi namin siya kinukulong, hinahayaan lang din namin siya sa labas. Pag-alagala kapag pupupo, mag-isa siya lumalabas pero bumabalik naman. At dahil nga merong mga aspin dito, ang nangyari, sinakmal siya sa leeg, kaya yun yung ikinamatay niya. Kaya simula nung namatay na si Ashcot, talagang inalagaan ko na to si Rabia at yung iba hindi ko na rin talaga pinapalabas, lalong-lalo na si Rabia, lapitin to sa mga aspin. At ito nga guys, sa awa naman ng Diyos, yung mga aso ko talaga, talaga namang malalambing. Gustong gusto parati sumasama sa akin. And then after ko nga itong paliguan, kailangan ko na rin sila bilhan ng pang-ulam. Para hindi na rin ako nagluluto ng chicken o kaya ng liver, kailangan ko bilhan sila ng Smart Heart. At ito rin guys, sa akin kasi guys, monthly rin ako bumibili ng dog food. Kayo ba, monthly rin ba kayo bumibili ng dog food? Ako guys, bumibili ako ng dog food kapag sahod. Tapos ang binibili ko nasa 30 kilos na, para swak na yung good for 1 month na nila yon. Pagdating naman sa ulam, Smart Heart yung binibili ko at pinapaulam ko sila ng iba't ibang klaseng flavor. After ko nga itong mapaliguan sila, after niyang schedule, kailangan ko na rin talaga pumunta ng market kasi nga baka magsarado. At hinabol ko na nga rin to si Mimi paliguan para kahit papaano yung ilan na lang yung i-schedule ko sa pagpapaligo. Nakakapagod din kasi talaga magpaligo mga be. Papaliguan mo, papatuyuin mo. Especially yung blower. Kailangan talaga i-blower mo talaga yan para hindi mag-bol-bol yung mga balahibo nila. Pag hindi mo kasi binolower yung balahibo niyan, baka magmating. Yung mating yung magdidikit-dikit tapos pati sa skin niya, magdidikit-dikit na rin. Ang mangyayari kasi niyan, binabahayan ng mikrobyo yung balahibo ng aso. Mas makikita nyo may mga butlig-butlig ng itim kapag hindi nalilinis. After ko nga sila paliguan, nagbibigay din ako sa kanila ng probiotic. Ito na yung pinaka-treats nila kasi babe sila paliguan at saka i-blower. After ko sila paliguan, ayan, dumiretso na ako, naligo lang ako, tapos dumiretso na ako ng market.
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. Laki ng Christmas tree, no? Hanggang third floor. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ayun, sa market guys, kasi bibili tayo ng dog food. Wala na tayong pang-ulam ng aso. Laki ng Christmas tree talaga rito. Abot hanggang third floor. Box office parati rito sa mga inasal. Ang daming kainan din dito. Sa ground floor ng market. Siyempre magpasok natin, kuha tayo ng cart. Ito. Talagyan natin ng dog food. Importante kasi ito. Treat sila rito ayun no, pet section. Tapos dito ko bibili ng ng dog food. Smart Heart. Mura lang kasi rito, 36 pesos lang. At pag naubusan talaga ako ng pangulam, dito na rin talaga ako dumidiretso. At dito rin kasi sa market, sobrang laki rin kasi ng pet zone nila rito. Pagdating ko nga rito, ito na yung naabutan ko. So meron silang jelly liver chicken at saka yung beef. Pero mas prefer ko talaga yung liver jelly chicken kasi para durug-durug to guys kumpara sa may beef na cubes. Mas marami kasi ako napapakain kapag liver jelly. Para siyang liver spread yung texture niya. So dito guys, malaki yung pet zone nila rito. Meron din pagkain ng pusa, pagkain ng aso at iba't ibang brand yung kinikerry nila. Pero hindi naman ganun kadami yung brand na nakikita ko. At dito nga guys, kumuha na rin ako ng 25 pieces para pang matagalan na rin. At kung malayo naman kayo sa market, pwede naman kayo umorder sa Shopee. Mas maganda nga sa Shopee kasi mas marami kayong pagpipilian na flavor. Kasi sa Shopee, halos andun na lahat ng flavor. Dito kasi sa market, napapansin ko, 1-2 flavor lang yung available nila rito kapag nagpupunta ako. Kaya minsan talaga sa Shopee ako umu-order. So 25 pieces yung binili ko para pangmaramihan na, pangmatagalan. Na nga rin pala ako ng ramen. Kailangan ko pala ng ramen. Masarap kasi yan guys. Favorite natin, empanada. Dati masaya rito eh, ayun o, Fantasy World. Wala na yung mga tindahan ng cellphone. Fantasy World na yun nilipat. Ito na lang yung natitira, Telecom. Para masarap din to. Meaty lasagna. 75 pesos. Try natin to. Mukhang masarap din to. Ano ba to? Pita. Shepherd Spice. Bago sa kanila. Shepherd Spice lang. Okay naman. Jamaican Pato Shop. Pwede na rin. At nakalimutan ko nga pick upin or balikan tong binili kong sago pang pasalubong sa ate ko.
And then, na-miss ko rin kumain ng Hong Kong noodles. Alam nyo ba guys, paborito ko rin to talaga nung college ako. Ito yung kinakain ko. Kasi talagang after ng school, ito budget friendly kasi itong Hong Kong noodles way back 2005. So, ayan guys, nung college ako, ito yung palagi kong kinakain. So, masarap din talaga to. Tapos, ang nagturo kasi saan kumain ito, yung classmate ko. Yon, basta siya yung classmate ko na babae. Ayan, talagang favorite talaga tong kowloon noodles, especially kapag maglalagay ka ng oyster, teriyaki, tapos yung spicy, sweet chili, garlic. So talagang minimix ko lahat yun hanggang sa maging lasang etchos. So masarap siya guys, promise. Gustong gusto ko to kapag nandito ako sa market. Talagang tinitikman ko to. Kaso minsan lang talaga ako nakakabalik dito sa market kapag may bibilhin lang talaga akong importante, katulad ng dog food. So, that's it for today's video, guys. So, yun nga ginagawa ko, guys. Ito, guys, tip ko lang sa inyo kapag magpapaligo kayo ng aso. So, ilang beses nga ba? Kapag yung alaga yung aso, nasa loob naman ng bahay, kahit once a week, pwede naman. So, depende pa rin yan, guys, sa panahon, depende sa season. At depende rin sa sipag ninyo, guys. So, kapag nasa bahay lang, once a week, pwede na. Lalo na kapag tag-ulan at hindi naman sila nadudumihan, nasa bahay lang, indoor dogs lang talaga. Pero kapag nasa labas, nakakalabas at least 2 times a week, kung parating nasa labas. At kung tag-init naman, guys, depende pa rin sa inyo kung makapal yung balahibo ng aso ninyo para maiwasan ang heat stroke, 2 times a week. Depende pa rin sa sipag ninyo. Sa akin kasi guys, dahil nga nasa cage lang naman sila, so ang ginagawa ko, once a week ko sila pinapaliguan. Minsan nga 2 times a week eh. Ang importante kasi niyan, wala silang garapata at saka wala silang galis. Kailangan ma-monitor niya rin yung kanilang balahibo. Yun yung importante doon. Dapat meron kayong magandang shampoo. So, susunod i-share ko sa inyo guys kung ano yung ginagamit kong shampoo sa mga alaga kong aso. Kasi itong shampoo na to ay talaga namang sobrang ganda kasi meron na siyang anti-tick and flea at saka mabango na rin siya at meron na rin siyang conditioner na kasama. At ito nga rin pala yung binili kong dog food. Ito yung pinapaulam ko sa kanila. Ayan. So, ito yung Smart Heart sa mga nagtatanong sa akin. Ito guys, kapag urgent ganon, kapag kailangan ko ng dog food na ubusan ako ng pangulam, dumediretso na agad ako sa market para bumili nito. Nasa 30 plus lang ang isa nito. At maraming flavor to na available. I suggest try nyo yung mga ibang flavor para hindi magsawa yung mga alaga nyong aso. Merong chicken, merong duck, merong beef, at marami pang iba. Tapos, kung marami kayong aso guys, isasuggest ko yung kunin nyo chicken liver flavor in jelly. Yung mga durog-durog, para siyang Reno style. Alam mo yung liver spread? Kasi sa akin guys, sa 10 alaga kong aso, sa isang tetra pack, sobrang sulit na sa kanila. Eksakto na. Kasi dog food plus ito yung pinapaulam ko sa kanila para ayan, matikman naman nila yung lasa. So, sulit na sa akin to. Pero kung bibili kayo nito ng cubes yung mga cubes, kasi meron nito parang pedigree ganon. Medyo mas mas matakaw sa ulam. Pero kapag yung parang Reno style, so sobrang sobrang sulit niya. At yun nga, ito yung ginagamit ko sa kanila. Maraming klaseng flavor to. Available pala to sa Shopee. Umu-order din ako nito sa Shopee kapag nagustuhan nyo. Andyan sa may description box, ilalagay ko na lang. Or dyan sa may comment section. Sa FB, sa comment section, at saka sa may description. Dito sa YouTube, andyan sa may description box. At saka baka lumabas na rin dito. Click nyo na lang yung binibilhan ko. Legit at saka mura pa. Sa mga pet shop kasi to guys, sobrang pricey na. Nasa 40 pesos na. Pero pag bumili kayo sa Shopee, at saka sa market kasi ako bumibili kapag urgent na. So, yun lang guys. That's it for today's vlog. So, importante rin talaga sa akin tong ulam na to para hindi rin naman sila magsawa kumain. At sa pagpapaligo naman, kailangan talaga meron silang time sa paliligo. Actually, kailangan ko na rin ipag-groom si Marie at saka si Precious kasi sobrang kapal na rin ng balahibo nila. Mas maganda nga talaga guys kapag summer cut. Especially sa akin, marami akong aso. So, mas advisable for me sa akin na kasi summer cut para mabilis lang mapatuyo at saka hindi nakikita mo, mamamonitor mo agad yung balahibo. Pero kung may mga katulong naman kayo mag-alaga, so pwede na yung yung mga kapal sa inyo. Depende pa rin sa nyo, prepare ninyo. Pero sa akin mas okay na yung summer cut.
So, kapag taglamig, ayan, pwede ko siyang pahabain yung balahibo, pero kapag summer, kailangan summer cut. So, yun lang guys, that's it for today's video, dog scaring tip. And if you like this video guys, so don't forget to subscribe, support my YouTube channel, subscribe, at huwag niyo kalimutan guys na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa ating YouTube channel. At follow nyo na rin ako sa aking TikTok account na John V. At meron din tayong Facebook page na Chitsupo Family at saka yung aking Facebook page na John EV. Kung meron kayong question or suggestion, mag-comment na kayo dyan sa ibaba at sasagutin natin yung mga question nyo sa abot ng aking makakaya. So, yun lang guys. So, ang gamit ko rin pala is blower. Sa mga nagtatanong, blower. Hair blower lang yung gamit ko. Meron ako din yung Jam Monster blower. Hindi ko masyado ginagamit kasi parang nagugulat sila kasi sobrang lakas ng hangin. So, yun lang. Thank you for watching at see you on my next video. Bye-bye.